Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Pahayag ito ni Pangulong Marcos Jr. tungkol sa nangyaring APEC Summit sa South Korea. Yung pilit niyang nilapitan si President Xi of China. Ito, title. Ayokong mamilit. Baka suntukin ako ng security guard. Marcos Jr. Ibinahagi ni Pangulong Marcos Jr. ang naging karanasan niya sa APEC Summit kung saan nahirapan daw siyang makalapit kay Chinese President Xi Jinping dahil sa higpit ng seguridad nito. Ito ang sabi ng Pangulo, ang hirap lapitan talaga. Every time he comes in, ang hirap lapitan. He is surrounded by security guards. Ayoko mamilit, baka suntukin ako ng security guard niya. Ayon kay Marcos, kahit nahirapan siyang makalapit, pinilit pa rin niyang batiin si Xi bilang tanda ng paggalang at diplomasya ng Pilipinas sa China. Dito tayo mag-concentrate mamaya, yung sabi niyang paggalang at diplomasya. Napakasarap pakinggan, kaya lang, kumusta ang kanyang gawain? Is he really pursuing diplomacy with China? O palaaway? Sabi niya, nakakahiya na hindi pa ako bumabati. Baka sabihin tayong mga Pilipino hindi marunong. So lumapit na ako, dagdag ng Pangulo. Ayan meron siyang litrato, punuhay, lumapit. I don't know kung nakipagkabayan ba o basta nakipagkwentuhan lang. Okay. So, nung una, maganda ang simula ng itong panahon na ng Marcos Jr. Magandang simula kasi ang unang pinuntahan ng Pangulo, state visit niya between US and China. Naunang binisita niya ang China. So, dahil nasimulan na ng Duterte administration yung pakikipagkaibigan sa China, lalo na sa West Philippine Sea na para mag-die down lang ang tension. So, nung una, tingin ko, there's continuity of programs from Duterte to Marcos Jr. Yun naman ang inaasahan ng marami. Na tuloy-tuloy lang. Kasi nga, unity team eh. So, yan. Binisita niya. So, ayos pa. Nagbago na lang ang lahat nung itong ating Pangulo. Nagpunta sa Amerika, wala na, bumaliktad. So, ano ba talaga? Ngayon, yung katatapos lang na ASEAN Summit, in front of the Chinese President, yung kanyang talumpati, binabanatan niya ang China. Is that diplomacy? I don't know, sa inyo, to me, it's not. I-contrast mo, i-compare natin sa other ASEAN nations, wala silang binabanggit. Ayaw nilang kalabanin ang China. Gusto nilang kaibiganin. Sa atin, opinion ko lang ito, observation ko lang. Ang direksyon ng administrasyong ito is kinakalaban niya ang China. Tingnan nyo na lang yung pronouncement ng una, ang Chief of Staff. Kaya within this year lang, yung sabi niya na tayo daw, we must prepare war with China in case na magkaroon ng kaguluhan sa Taiwan pag-atakin. So, una, Chief of Staff, nagbanggit nun. War with China. Nakakatakot, di ba? Mamaya mismo, Pangulo na wala daw tayong choice kundi makipaggyera with China pag sumiklab ang kaguluhan sa Taiwan. Pangulo mismo ang nagsabi. Nakakatakot. Anong pakialam natin sa problema ng China at Taiwan? To me, wala. Yung rason lang daw na dahil may OFWs natin doon, yun bang, is that enough reason para makipagyera na tayo sa superpower, China?
Eh, yung mga kalapit bansa natin, Vietnam, Indonesia, meron din sila eh. Mas marami pa nga yung Indonesia eh. Ang atin ata, nakalimutan ko na yung figures, ano? 150,000 tayo. Ang Indonesia, 300 plus. Mas dobleng daming workers ng Indonesian sa Taiwan. Kaya ayaw naman magpagyera. Pag sumiklab ang digmaan, i-backwit mo lang yung mga kababayan natin doon. That's the best way we can do para sa akin. Hindi yung makipagyera. Kaya ang nangyayari tuloy, para bang, opinion ko lang ito ha, parang may nagdidikta sa Pangulo. Ganito ang gawin mo, ganito ang sabihin niya. Oh, ganun. Tapos, ito na, gusto daw niya, basahin ko ulit ha, ayon kay Marcos, kahit nahihirapan siyang makalapit, pinilit pa rin niyang batiin si Xi bilang tanda ng paggalang at diplomasya ng Pilipinas sa China. I don't think so. Kaya tignan mo ang mga Chinese investors, halos ayaw nang mag-invest dito. Chinese tourist, kakaunti nang pumupunta dito. Yung trade natin with China, apektado na, lalo na yung mga prutas natin, na dati-dati, bagsak ng mga prutas natin, China. Ngayon, minus na, halos wala na, kakaunti na lang. Dahil ang China, humanap ng ibang market, at dito na sila sa Thailand o Vietnam ata, yun na, nagsusupply ng prutas nila. Oh, yun, yung diplomasya, paggalang. Sana naman, maganda, talagang makipagkaibigan tayo sa China. It does not mean na isurrender natin ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi pwede. Si Tatay Digong natin, wala naman siyang isinorrender. Wala namang nawala. Kaya lang, na-maintain yung magandang relasyon natin with China. Kapanahon na niya, walang nawala. So, kung nagawa ni Tatay Digong noon, bakit hindi magawa nito? Problema, merong ganyan, kung anong sabihin ng isa yan, susunod-sunuran sila. Yun ang problema. Wala tayong independent foreign policy. Nadidiktahan lang. Opinion ko lang ito. I might be wrong. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng